Hi guys! Welcome and welcome back sa ating channel. So, in this video guys, ay magre-review na naman tayo ng isang lending application na kung saan sila daw po ay nagpapautang ng up to 100,000 pesos. Ayan, and sabi dito sa kanilang ads, 0.16% ang kanilang interest rate. So, napakababa guys. So, let's see guys kung okay ba itong utangan o hindi. But before we go on, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo and hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorial. Kasi po nagre-review po tayo ng mga loan application and binibigay po natin yung totoong nakikita natin sa isang lending application. Alright, welcome and welcome back sa ating channel. So yun na nga guys, i-review na naman natin ang isang bagong application na aking nasilip, aking nakita sa Google Play Store. But wait guys, huwag muna po kayo mag-install. Ako po munang mag-install para sa inyo para makita natin kung goods ba silang utangan or hindi guys. So ayon sa kanilang application guys, sa mga ads, loan na may fast approval. Kahit isang ID lang ang kailangan ay mag-approve na daw sila. Loan na walang hassle, and then up to 100,000 pesos nga ang utangin dito. And yun na nga, 0.16%. Yan. And powered by, or meron silang 3.6 na stars and 494 reviews. So, napakabagong, napakabago talagang application ito sa Google Play Store. So, walang iba guys, kundi si Cashmart, powered by Cashmart Asia Lending Incorporated. So, nabaklik tayo guys kasi nga sabi doon na 0.16 ang interest rate niya. Ayan. So, pagka-download po natin ang application guys, ay makikita natin dito, ayan si screenshot na Cashmart, your online lending partner. Our office operates from Monday to Saturday, 8 o'clock a.m. to 6 p.m. blah blah blah. So, click natin yung okay. So, magpo-push through tayo dito sa login or sign up. So, dito po tayo nagka-problema guys. So, click po natin yung sign up kasi nga new user tayo. Ayan. So, makikita natin dito flexible term, instant fund, secured application, friendly interest rate, and this is for all the Filipinos daw. So, kailangan ng isang active na email address kasi yun po ang number 1 na requirement. So, create your account and by putting po ng email address natin and then confirm. And then, meron po siyang code or PIN code na isa-send po sa ating email and yun po ang ilalagay natin dito to verify po yung ating login. Ayan, and then after which guys is pag na-verify po natin, ayan is phone number naman ang ilalagay natin na next. So after natin nagay ang ating phone number, ayan ay magsisend sila ng code. So ang daming code guys na ilalagay dito. And then after which guys is dito na siya. So sabi dito guys na a system-generated password was sent email. Kasi nga po guys, nung mag-enter na po ako or nag-aantay po ako ng verification code, ay wala po akong maantay guys. So tinignan ko yung application kahapon pa. So ngayon, tinuloy ko yung application dito. And nagka-error na ang ating account guys. And ang problema pala dito ay once na na-click po natin or na-enter po natin yung active na email natin, is, since wala po tayong registered o hindi po tayo nakag-register sa kanila, ay mag-error talaga siya. But then, sabi dito, you can change your password, account, and settings. Change password. So, wala naman po tayong nilagay na password. But, dun po pala sa ating email. So, dapat sana dito sinabi dito na sined na talaga, hindi yung settings, scheme, and routes, gano'n. So, okay natin siya. So, magsisend sa email natin kung anong i-enter natin dito sa change your PIN. So, mag-change tayo ng PIN. And then, after which, guys, is dito na siya. So, log in. So, magla-login na tayo, guys. So, ilalagin natin kung ano yung ating password and yung, or PIN code, password, ayan. Password and then yung ating email address. So, here, click natin yung get loan. Kasi nga po, first timer tayo dito. So, medyo magulo siya guys. Here, tatanungin tayo sa ating account
setup or yung mga information natin like first name, middle name, ayan, gender, government ID, SSS or GSIS-10, and then yung number natin, birthday, civil status, or home address, ayan, and then employment details like or sa ating company, industry, position in the company name, NA kung wala, monthly income, and then yung payday 1 and payday 2. So, after which guys is yung ating address sa pinagkatrabahoan daw natin. Ayan. Next guys is ating contact references. Ayan. So, sila ay nangangailangan sila ng dalawa. Ayan. So, dalawa lamang po na mobile number or ating contact references. And meron dito guys yung take a picture of your proof of billing. So, nangangailangan sila ng billing. So, ang daming kailangan dito guys. So, medyo nakakalito siya. And then, next is yung bank name. So, here is yung withdrawal channel natin. Kasi, nangangailangan sila or okay sa kanila yung e-wallet, GCash, ganyan, and yung mga bangko natin. However, ay meron dito yung take a picture of your ATM card. So, paano kung GCash? Kailangan ba ng ATM? So, for me, pinicturean ko na lang yung GCash ko. Yung, di ba, pag verify yung GCash, meron yung nakaklik or yung meron yung pangalan and yung number sa baba. Yun na lang pong pinicturean natin. And then, after which, next na tayo. Ayan. So, in here naman, guys, is i-review natin yung mga information na pinaglalagay natin. So, lahat dapat correct daw. Ayan. And then, after which, click natin yung I accept terms and condition, yung box sa baba, and then, confirm. Ayan. So, here na is yung pa-picture sa ating ID. So, select documents. So, mga documents na kailangan or yung mga IDs is passport, UMITIN, driver's license, PhilHealth, SSS, postal ID, PRC, voters ID, and yung passport natin either or new or old version daw. So, after which guys, ipipicture na natin yung ating ID. Ayan. So, ako pinicturean ko yung front and nag-automatic naman siya pag TIN ID, automatic na kasi wala namang laman yung back siguro, ganun. So, automatic na siya, nag-push through na siya, and here ay yung pa-scan ng ating face. So, pa-picture. So, meron yung instruction dito. So, go to scan natin, and after which guys is, magpo-push through na tayo sa dashboard na naman. So, here na is yung My Loan. Ayan. So, pagka-click natin yung My Loan, ayan po yung screenshot. Ayan. So, how much do you need? So, wala pong nakalagay na specific na amount. So, for me, nilagay ko na lang 1,000. And, sabi dito, select your payment schedule, weekly, bi-weekly, or 2 weeks. And then, yung monthly. So, ilalagay ko na lang po yung screenshot, yung loan information, and kung kailan po natin babayaran yung loan. So, for example, guys, ayan si screenshot. So, weekly na yung term po natin is 3 term. Ayan po yung kanyang loan information. So, payment is 3 times by 344.4 or 53. So, meron siyang 0.16 per day daw. Ayan. So, pwede nating bayaran weekly. Ayan. Next is yung 4 term. Ayan si screenshot, guys. And then, ito naman yung 5th na term natin or 5th na pay schedule natin. Ayan, si screenshot, guys. Here naman sa bi-weekly. So, ganun din lang, guys. So, parang hinahati-hati lang po yung ating loan. Ayan. So, ako, pinili ko na lang po yung by month. Ayan. So, sa monthly naman, guys, is meron dito yung choose your term na first. Hindi ko nga mag-gets, guys. Kasi pag una, yung isang first is 1,044. And pag yung second na 1 month is, ang interest nito is 0.5429% na meron siyang due date of 1,152. Ayan, so medyo nalilito ako, guys. Kasi medyo na sigsag yung brain cells ko dito sa loan application na ito kasi ang daming loan term, ang daming schedule of payment, hindi na lang inisa-isa kung 7 days or 15 days,
or monthly, and then yun na yung babayaran, hindi yung meron pang eme-eme, ganyan, kaya nalito ang lola nyo. So, comment down below sa mga nakasubok, guys. Ayan, so after which, ay pinili ko yung monthly nga. Ayan, so mas mura siya, siguro, for me. Ayan, apply now. And when I click yung apply now, guys, sabi dito, fast approval, go to account section, my profile requirements, and take a photo of your billing or ATM card. And then, nag-okay po ako. So, ayun na siya. So, ayun na siya yung aking status. So, pending pa lang po siya until now. Ilang oras na ang nakaraan ay pending pa po ang ating utang sa kanila. Ayan. So, payment reference, wala pa po kasi pa nga pending. And then, amount due, 1,152. So, nanganak yung 1,000 natin ng 152. Pero, wala po dito kung magkano ang i-receive natin. Ayan. So, until now, guys, ay wala pa po yung ating utangin sa kanila of utangin sa kanila either approve or hindi. Ayan. So, pending pa lang po siya. Basta ganyan. Pending talaga. So, wala pa siya, guys. So, yun na nga ang ating sinilip na isang bagong application, and sana ay nakatulong sa mga gustong mag-try dito, guys, ng mga baguhan na mag-uutang pa sa loan application kay Cashmart. And sa mga nakasubok nga ay please comment down below, guys, kasi nga medyo nalito ang utak ng lola nyo. Ayan. So, thank you for watching, and I hope to see you again on my next video. Like and subscribe.